Ako po ay hindi kailanman mangimasok sa problema ng inyong pamilya. Nga lang kasi, ang naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan ay nasabit yung aking pangalan bilang Sika Business na nagpagawa nga nitong inyong bahay. Sino ba? Sino yung nag-away at nagsambunutan? Bakit naman nag-away, nagkasakitan pa dahil dito sa aking pinagawang bahay? Mawalang galang po ha, pasensya na, pasintabi po ha. Etong lupa ay sa inyo, pero yung nagpagawa po netong bahay, Kami, magulang. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, so yun na, mapagpalang araw sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. Ayun na, panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong bira tayo mga ka-business. At maulan po ngayon dito sa gawing Caloocan. Ayun po, kahapon mga ka-business ay yung ating naging vlog o mission natin ay yung patungkol nga po kay Jonathan, ano? At maraming salamat po sa mga sumuporta, nanood sa kabila ng wala I try my best, but my best is not good enough. Tama ba yun? Pambihirang English yan. Ayan na mga ka-business, pakisamahan nyo po ako kasi meron tayong mahalagang misyon ngayon. Ito po ay patungkol sa mga isa sa mga napabahaya natin, ano po, napagawa natin ng bahay na tawag nito, nagkaroon po ng problema yung magkakamag-anak. Pambihirang taglay, nag-away-away na at kung sino raw ba talaga ang nagmamay-ari ng bahay na pinagkaloob po natin. Kung hindi ako nagkakamali po mga ka-business, yung pabahay na ito kaila Tatay Tanyong ang aking tinutukoy ay pang ano po, pang anim po yata, pasensya na, medyo ano, nagkakaedad na. Pero alam ko pang anim po mga ka-business. Kasi 8 pa lang naman yung ating naging pabahay project po eh. So ngayon, yan kay Tatay Tanyong ay yan yung pinakamalaki ang sukat po mga ka-business naming minamahal. At meron niyang 4 na kwarto. At magandang pagkakayari po niyan mga ka-business naming minamahal. Dilim ano? Paano kasi maulimlim ngayon dito po? Kala mo magagabi na pero anong oras na ba? Pananghalian pa lang po yata. Manananghali pa lang po. So yun na, pupuntahan ko muna mga ka-business. Singit ko lang tong vlog na ito at mahalaga rin naman kasi ito na dapat ay na-inform din ng ating mga mahal na viewers. Siyempre, para alam nyo na update din po ba
kung ano ng sitwasyon ng mga napagkalooban natin ng blessing, yun nga yung pabahay. At meron tayong rito kapumpulutang aral bakit pinag-awayan na nila. Nagsambunutan daw po mga business naming minamahal. So agapan natin bago pa magkagulo-gulo ng tuluyan doon, baka maghalo na yung balat sa tinalupan. Tinamaan ang magaling. Kumusta yung mga nyo po, long weekend nyo mga ka-business? Outing ba kayo? Nagpunta ba kayo sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay? Ano ang inyong mga naging agenda? Alright, sound trip muna tayo. Yeah. Don't you worry, sometimes you just gotta let it ride. I've found you, there's no more emptiness inside. When we're hungry, love will keep us alive. Yung patungkol kay Jonathan na sinikap ko naman po, diba nakita nyo naman, at talagang hindi ko rin maiwasan na napaiyak din ako ron mga ka-business kaya lang ayaw kong mapansin nyo kasi nakakahiya baka mapintasan na naman tayo. Ngayon ganito po, may nabasa kasi akong komento na sana raw ay ipinilit ko na lang isakay si Jonathan. Binuhat ko na lang at isinakay na para dalhin sa ospital. Total, wala naman nang magagawa yun si Jonathan kung halimbawang ganun nga, pinwersa ko. Mga ka-business, ayoko po ng ganoon kasi po meron tayong maapakang karapatan o ika nga masasaklawan natin yung karapatan ni Jonathan na hindi marapat na ipilit natin ang anumang bagay na hindi niya gusto. Di ba? Tayo ay nagmamalasakit, nagmamagandang loob, nag-o-offer ng tulong. Kanya lang po, kung halimbawang ayaw nung tao, ay wala tayong karapatan para siya ay pilitin. Unang-una po mga ka-business, hindi ko yung ka-ano-ano, hindi ko yung kamag-anak. Hindi po ba? Sana ay
maintindihan nyo po na lumalagay lang tayo sa lugar. Mahirap po mga business yung ganoon. Oo, maganda at mabuti naman yung layunin, kaya lang lalo pa nga si Jonathan, iba ang mentalidad nun, business. Pag halimbawang ginawa mo sa kanya yun, check yun, ay magkakaroon ng masamang isipan yun. Negatibo para sa kanya yun, na ipipilit yung hindi niya naman gusto. Anyway, maraming salamat po mga ka-business sa suporta niyo, sa patuloy na panonood. Hanap lang tayo parking. Tuloy-tuloy pa rin ang ulan. Tara mga ka-business. Medyo malakas din yung, hindi naman wala na, parang ambo na malakas. Tara po. Ay. May ano ro kasi, may bagyo daw ngayon po eh. Kaya malamang maghapon na naman ito. Yan. Hey! Mahigiraan! Hello! Mga bata. Yes po. Sikip to. Aray po ito. Tayo mo kuya. Bata. Sikip yung istinita po kasi. Ay! Pumunta ka sa bahay! Si Ate Erma! Ate Erma yun ah. Yung anak ni Tanyong. So, ayun po mga ka-business, ayusin natin itong ano. At siguro, hindi naman siguro kalalabisan ano po mga ka-business kung real talkin na natin. May karapatan naman siguro ako no, kahit papaano patungkol doon kung sino, para kanino talaga to, kung bakit pinagawa ko ito. Di po ba no? Tao po! Ito na itsura ng bahay oh. Ilang taon na nakalipas. Ay tay! Magandang ano adlaw. Kumusta po? Ganda umaga po. Mabilis na lang ako tay. Ay sorry, may sombrero pa. Kumusta na tay? Maayo ba yan taon? Ha? Maayo ba yan ako? Uli lagi. Ayun, sino kasama niyo po dyan? Ako asawa. Andyan? Ya, Kumusta po kayo rito? maayo ba yan? Si Elma ito trabaho. Ay, si Ate Erma nakasalubong kung magtatapon yata ng basura. Ay, napasugod ako rito Tanyong kasi po may nakarating sa akin na karoon daw ng problema rito, may nag-away. Ano po? Ako dati ka nag-away. Pwede yung bang makisuyo kung sino yung mga nandyan, kausapin natin, mag-usap-usap tayo ng harapan. Atay ha? Sabi mo, pakisabi, andito si ka-business. May kakalaruhin lang po. Medyo iba na rin ang kilos ni Tatay Tanyong po, mga ka-business Parang hindi na katulad dati nung napaka-kingkoy, malikot, masigla. Ngayon parang iba na rin yung niya. Parang mabagal na umakban Hindi ako po nagkakamali, nasa 70 plus na po, Tatay Tanyong. Hello po. Asan sila?
Si Irma, nakasalubong ko, nagtapon lang ng basura. At sinabihan ko na yan. Si Nanay. Oh, dito tayo lahat. Makikisuyo muna ako. Kaya maabala muna kayo sandali ng ilang mga minuto lang. Makikisuyo lang po. Oh, Nay, kumusta? Oh, mayang marinig ko. Bisayang dako. Ay, bati muna kayo, Nay, Tay, sa mga viewers natin. Malamang marami nakakamiss sa inyo. Hello po kamo, mga ka-business. Oh, sige. Ang bait mo naman. Birang Lahat ka taglay. sa mga house. Pasok ako, Tay, ha? Sige, pasok. Oh, tutuloy ako. Upo ka nga. Oh, Tagbaling kura siya ta dito. Upo doon. Ayan ang mga ka-business. Kung mapapansin nyo, maluwag dito rito. Dito. Ito ka, mo. Yung CR nila doon. Tapos, dalawang kwarto rito sa kaliwa. Dalawang kwarto din dito sa kanan. Puro kasi nakatira. Po. Nakatira mga... Eh, yung mga nakatira dito, mga anak nyo po. Oo, mga Lahat, anak. tapos kayo, Oo. mga asawa. Mga apo, mga anak nandito, nakatira. Opo. Nandito lahat. So, malaking bagay pala talaga itong napagawa nating bahay, ano? Mao, dito. Kumbaga, hindi lang isang pamilya. Hindi, pero iba-iba yung iba-ibang kain. Sila magluto sila sa kanila sarili. Sila din magluto din. Kami ng misil ko kami dalaw. Kanya-kanya kami. Kanya-kanya. Oo. Pagdating sa pagkain. Maupo ka na doon. Opo, salamat po. Salamat, Nay. Salamat. Sige, Ayan sige, na. maupo ka na. Hindi man ako kasi dyan, Taytanyo. Pagbiran grabe ka. taglay. Dito. White klaro. Kasi bapuit ko dyan. Dito lang sa sahig. Ano, wag. Ay, yan po, Nay. Oh. Dito lang ako, Nay. Dito siya, tay. Opo, ako na. Sige. Ako na bala, Nay. Okay na po Sige yan. na, maupo ka na. Oh, baka yung masyadong ano. Basta bang bahay mo? Ha? Basta ang bahay. Wala nga po akong bahay, kaya ako nagpunta rito kasi dito ako makikituloy. Dito ako titira. Oo nga. Basta nga aga naman yung taon rin, nagpaulan ka man. Sabi na, tagal-sabi na. Ha? Mamo kayo sabi na dito, tagal. Hindi, okay lang tayo. No problem. Mga ano kasi nakatira. Pwede ba yon? Dito na muna ako titira kasi wala akong bahay eh. Kahit saan, basta ano. Wala naman kaming problema. Kung sino titira dito, kabahay namin. Sigurado kayo ha? Maghahakot na ako ng gamit mamaya. Oh, sige ba? Oh, sige. Saan yung kwarto ko? Ay, sus, magpili ka. Ha? Pili ka lang. Doon na lang sa ilalim ng lababo. Sa ilalim ng lababo. Magpili ka sa kwarto dito. Hindi, biro lang po, biro Dito, lang. kwarto. Hindi, ganito. Excuse mo na po, Nanay, ha? Sige. Awatin muna kita, pasintabi. Sige. Kaya po ako nagsadya dito kaagad kasi may nakarating sa akin na may naging problema raw dito, may nag-away, Uy. nagsambunutan Uy. dahil sa usapin na kung sino raw ba talaga ang nagmamayari o pinagkalooban ng ka-business. Kanino ko raw ba talaga ito ibinigay, ipinagkaloob tong bahay na ito na pinagawa ng ka-business official. So ngayon, kaya ako nandito para magkaharap-harap at siyempre doon sa nag-away, mamagitan ako, makapagpayo rin at maging malinaw sa lahat kung kanino ba talaga ito, kung bakit ito pinagawa ni ka-business. No? Okay? Okay. O, sige, asan sila? Antayin natin. Para kumpleto tayo. Me! Me! Ako dyan kikikul. Ay, sorry po. Ano sa gabi? Apo ko yun. Wala Oh. dito kay! Gusto na Kasi binabas! bahay ko ito. Lahat ng mga anak, kung may pamilya, ipatira ko na lang sila dito. Kwarto-kwarto. Bahay namin ito ng mister ko. Tapos yung mga apo ko, kay gusto man dito daw titira sa bahay namin, kaya di kwarto-kwarto na lang namin. Kwarto namin, kwarto ng anak ko, may pamilya. Apo. Doon sa isa rin, anak ko rin may pamilya. Ito.
Ang apo ko, pinatira ko dito sa bahay. Opo. Bahay ko talaga. Napakabait nyo nga po. Yung bait yung nanay. Oo. Natural, kawawa naman. Kasi Opo. malayo kasi sila ang tirahan. Opo na. Tapos, saan mo ipatira, ipaupa mo. Maganda yung dito sa amin, daw na may upa, di ba? Opo na. Oo, kanya-kanya laming kwarto. Oo. Oo. Pero kung magkainan kami, kainan lahat. Sabay-sabay. Oo. Ay, Kasi ganda. nakakawa naman. Opo. Yung sa kuryente po, at kami ang nagbabayad. kayo, Oo. pero tumutulong din yung mga anak nyo. Tumutulong din yung mga Parang ambag-ambag, Oo, ganyan. ambag-ambag. Ah, Ito, maganda apo ko, yan. Ito nga po ko. Nga po, maganda po yung ganun. Tulong-tulong, no? Pakitawag mo si mama mo. Si, andyan sa terma. Nakasalubong ko. Kanina nagtapon siya ng basura. Dali na, bigyan kita 10 piso. Wala nga! 20. Makulit. Wala si mama mo? Wala siya. Oo! Umalis? Umalis, sinunod si ate doon sa may bakasyon. Oo, sige. Sansay. Ayan o. Ayan o. Nandito na. Nagano ko na makalakad. May alime, may bisita tayo. Dali tayo. Ang saon na nga itong bisita. Yan ang... Okay, pasensya na po. Okay lang, okay lang. At pasensya na rin. Bawal yung vision, bawal yung vision. Asan yung iba? Ha? Yung na mga nandyan. Pakitawag nyo muna. Oo. Hindi ko naman. Bahay ko pinagawa. Yung kwarto-kwarto para sa mga anak ko may pamilya. Lahat na sila mga anak ko. Pasensya na po, may nakatulog pamilya yung na, bata. hindi kwarto-kwarto. Matulog na. Bahay talaga namin ito ng Nanay, mawalang galang po ha. Pasensya na, pasintabi po ha. Etong lupa ay sa inyo. Pero yung nagpagawa po netong bahay kami, magulang. ay si ka-business po ang nagpagawa neto. Di ba? Si ka-business. Ako po ang nagpagawa nito mula sa mga bayad sa trabahador at saka po yung sa pagbili ng mga materyales hanggang sa ito ay nabuo, no? Yun po, sana maging klaro po yan, Nay. At naintindihan ko naman kayo kasi siyempre si Nanay ay Ano na siya? nag-uulyanin na rin. Napapansin ko sa kanya yon. Ngayon, ganito, so kayo lang ang makakausap ko ngayon. Eto. Bakit? May nakarating sa akin na merong nag-away at nagsambunutan pa. Uy, sino ba? Sino yung nag-away at nagsambunutan? Bakit naman nag-away, nagkasakitan pa dahil di umano di umano sa nakarating sa aking impormasyon dahil dito sa aking pinagawang bahay. Kung sino raw ba talaga ang may karapatan at kung kanino daw ba ito pinagkaloob ni ka-business kaya ipinagawa. Di ba? So, totoo pala na mayroon talaga nag-away, Ate Irma. Nag-away. Sino bang nag-away? Ikaw ang kaaway? Hindi po. Huwag kang... Si Otol. Sinong utol? Si Linlin. Sa ilingin. Linlin. Sinong Lin? Yung kambal ko si Lilin. Si yung ano, Si Lilin. yung naging kabiruan ko rin habang ginagawa ito. Akala ko nasa abroad siya. Wala, hindi na siya nag-abroad kasi natakot na siya. Kasi marami na di ba? Yung tinutukso-tukso natin biruan, pag-good vibes kay Kuya Damulag. Yun. Ayun. Si Lenlen kapatid. Linlin pala ang pangalan niya. Ako si Irma, si Lenlen yun. Leleng. Nakalimutan ko po mga Kambal. business. At ang nagparating sa akin ay si Kuya Damulag. Sabi sa akin ni Kuya Damo, Kuya, palagi ko agapan mo muna yung puntahan mo, yung roon, pamilya, kasi sino bang kumausap kay Kuya Damo? Si Lenlen. Lenlen po. Siya ang Nakita nagsumbong. daw sila daw nagkita doon. Sabi ni ni Dam. Okay. So, ngayon ganito. Ako po ay hindi kailanman mangimasok sa problema ng inyong pamilya. Nga lang kasi, ang naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan ay nasabit yung aking pangalan bilang si ka-business na
nagpagawa nga nitong inyong bahay. No? At ang naging tanong kasi ay kung kanino ko raw ba talaga ito ipinagkaloob kaya ko pinagawa, no? So bibigyan natin ng linaw. Eh, ate, anak nyo rin po siya? Hindi po. Parang ngayon ko lang siya nakita. Ate, pasensya ka, nagbablog ako ha. Apo ko. Pamangsawa po ako ng pamangkin. Magandang umaga. Dito lang ka. Oh. Lilinawin ko lang ito kasi sa totoo lang po mga ka-business, hindi ko rin naman kasi talaga din nasabi kahit sa mga nakaraan, kumbaga hindi nagkaroon ng klaro kung sino ang dahilan kung bakit pinagawa ko itong bahay, no? Merong mga pagkakataon po sa nakaraan sa aking mga vlog na syempre ang una kong nakilala ay si Ate Irma, no? Kasi sila yung pamilya na nakatira sa Kariton kasama si Toto. Yun, no? 'Di ba? Kung naalala nyo, si Toto ay at saka siya maliban kay Sansay ay umuwi ng probinsya sa Samar. At yun nga, may naitulong ang ka-business official doon at saka yung ating mga butihing sponsor na pagkalooban natin sila ng pamasahe at saka pang simula nila, no? Hindi man ganun kalaking halaga pero may halaga pa rin. Ano po, mga ka-business namin minamahal kasi hindi naman pinulot ng mga kababayan natin sa abroad yun yung pinadala nilang pera, no? Yun, salamat po ulit. Di ko man mabanggit pangalan niyo po. Thank you so much. Ngayon, kaya tayo nagkakilala dahil dito sa pamilya ni Ate Irma na nakatira nga sa Kariton. Na unang pagkakataon nakita ko sila doon sa may Saranay. Tulak-tulak yung Kariton, kasama yung mga bata at yun na yung bahay nila, yung Kariton. So yun, doon nagsimula yun. Ngayon, nakilala ko naman itong mga magulang mo, Ate Irma, si Tatay Tanyong at saka si Nanay Flaviana dahil sa iyo, di ba? At karapat dapat din naman sila tumanggap ng kaunting tulong o ika nga ay pagmamahal at pagmamalasakit ng ka-business official dahil parehas na silang senior. At nakita ko rin naman yung kalagayan, yung sitwasyon nila nanay noon nung hindi pa ito napapagawa yung bahay ay hindi na rin kaaya-aya. Di po ba, no? Dahil nga lang sa sitwasyon, sa hirap ng buhay, syempre kapos sa pangangailangan, kaya gustuhin nyo mang ipaayos ay hindi magagawa. Ano po? So yun, salamat na lang sa Panginoon Diyos kasi kinasangkapan yung ka-business official sa pamamagitan ng aking pagbablog ay nakaipon tayo ng pondo, ng pera para makumpleto lahat ng materyales pati bayad sa mga gumawa. No? Ngayon, ito, ipinagkakaloob ko ito hindi para pagmula ng pag-aaway-away ng magkakapamilya, no? At hindi para sa akin lang, ito'y payo lang, no? Huwag niyo sanang masamain. Hindi mabuti na magkaroon ng sino man sa inyo ng isipan at damdamin kung kanino ba ito, no? Lalo na sa parte ng mga anak. Kasi ang lupa ay pag-aari ng mga magulang ninyo. Diba? Ang ibig ko lang sabihin ay siguro iset aside yung ganong damdamin at isipan na kanino ba ito? Diba? Maging masaya tayo at maging mapagpasalamat sa Panginoon Diyos na meron na maayos, na nasisilungan. At kasya kayo lahat dito. Ilang pamilya kayo rito? 4 po. O, 4 na pamilya? Akalain mo yan? Puro Samantalang marami tayong kababayan na walang tirahan, nasa lansangan lang, di ba? Ikaw, naranasan mo yan. Dahil sa ilang taon din kayong sa Kariton lang nakatira. Buong mag-anak. O,
Di ba napakalaking blessing na Blessing. yung ganito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Opo. So, yun lang naman ang sa akin na ang aking apila ay wag naman sana na itong aking pinagkaloob, binigay, na pinagawang bahay. Huwag kang maingay. Kami bisita. Saglit lang yung pinagawang bahay, wag naman sana ito ang siyang maging dahilan para hindi magkakaunawaan ang magpapamilya. No? Kasi kung kayo man ang nasa posisyon ko, ay siyempre masasaktan ka rin at mapapaisip ka na nang dahil sa pinagawa ko, nagmagandang loob ako, na bukal sa puso, nagpagawa ko pinagawan ko sila ng bahay, yung pa pala maging dahilan para hindi sila magkaintindihan, na uwi pa sa away o baka mamaya lumala pa. Sana tama na yan, no? Huwag nyo nang palalain yan, ha? Diba? Kaya ako nandito. So, yun, sana maging mapagpasalamat ang bawat isa na meron nga natutuluyan na maayos. Ngayon, dadako naman po tayo doon sa ka-business, diretsahin mo na kami. Bakit mo ba pinagawa tong bahay para kanino? You know? Tama naman yung tanong eh. Di ba? Opo. Pinagawa ko ito talaga, mga ka-business naming minamahal. Dahil nga dito kay Ate Irma. No? At kung naalala nyo, Tatay Tanyong, ay kasama rin kayo, no? Ibig sabihin ay natural mintis kayo ang may-ari ng lupa eh, hindi naman si Ate Irma. Di ba? So ang ibig kong sabihin, si Ate Irma at saka si Tatay Tanyong at saka si Nanay Flaviana, kayo yung tatlo na dahilan kung bakit nagdesisyon ako na ipagawa itong bahay na ito. Ngayon, sino man ang gusto at bukal sa puso ninyong patuloyin ng mga mahal nyo sa buhay, ay kayo po ang may karapatan na magpasya roon. Labas ako roon, wala akong, hindi ko po saklaw yun. Ang sa akin lang ay maging mapayapa kayo rito. Ha? Okay, mag-away-away. Opo. Hindi naman. Ay, nagsumbunutan. Di ba? Nakarating pa pula sa inyo. Nagsumbong kay Kuya Damulag eh. Si Kuya Damulag po ay isa sa aking kagwang. Yun na. Siya ang ano din. Sino ba yung nag-away na? Si Lilin at siya. Ikaw! Si Lilin at saka. At saka, Si yung, Lilin. Kambal ko. yung binibiro-biro natin kay Kuya Damulag. Dumulag. Okay na. Para wala na pong gulo. So sana ay yung pagpunta ko rito ay wag mabaliwala. Ha? At alam ko naman na sa puso ninyo ay nandyan pa rin si ka-business bilang hindi lang basta kaibigan, kundi totoong nagmamalasakit sa inyo, no? Sa inyong kapakanan. Kanya lang, hindi naman lahat kaya kong ibigay, no? Limitado. At panapanahon din, no? Bilog ang mundo na eh. Minsan sa taas, minsan, baga ibig sabihin may pagkataon, maganda, maalwa, nakakaluwag. So okay lang yun. Ang importante, nung tayo ay medyo nakakaluwag, magandang pasok ng blessing, hindi natin sinayang yung pagkakataon para makagawa ng mabuti. Di ba, no? Right. Kumbaga sa ano eh, Opo, wala may kalma. Yan ko na kanadong. Opo, tayo. Hindi ko maintindihan tayo saglit. May gusto kong sabihin. Kumbaga sa ano po mga ka-business ay yun na nga, kumbaga hindi nasayang yung pagkakataon. Ano po, at maganda ang kinahinatnan, no? Yung mga blessing na tinanggap natin sa mga nakaraan, kumpara ngayon, syempre, mas malaki yung dati. Aminado naman tayo rin. At kaya nakakapag-proyekto tayo ng mga ganito. Hindi biro ito, ha? Alam niyo ba kung magkano halaga nito? Wala akong ibang ibig sabihin dito, ha? Sa kabatiran nyo lang po para at least madagdagan yung inyong
maging inspirasyon kung magkano ang halaga nito. Humigit kumulang 480,000 lahat ito, labor and materials. Nagkataon po na sa inyo kasi yung lupa. Kung halimbawa bumili pa tayo ng lupa, di mas lalong mahal yun. Oo, mahal yun. Diba? Opo. At ito po yung pinakamalaking pabahay ng ka-business official. Yung sukat ng lupa. Kasi sinagad natin ito buong sukat ng lupa talagang inano natin. Wag na. Binuo natin bahay mga ka-business. Inuubuo natin. Para tirahan sa mga anak na may pamilya. Pamilya. Anong pangalan mo nga ulit, ate? Nicole. Nicole, salamat nga pala sa iyo ha at nagbigay ka ng pahintulot na makasama ka sa video ko ha. Thank you so much. Nandito nga po namin. So yun na Nicole, ang aking apila, paglalambing bilang kuya, na sana ay pag-usapan nyo na kagad na yung totoong ayos ba, hindi yung okay na yun, pero deep inside ay, di ba, alam mo yun, alam mo na yung ibig ko sabihin, kasi nasa isang bubong kayo, no? Nasa isang bubong kayo, huwag kayong magpapadaya sa sitwasyon. Kailangan ay lagi kayong mabilis din, kumbaga rumesbak, mag-isip na doon kayo sa mabuti palagi, no? Alright? So, ayan na mga ka-business, ako po panatag na rin. At least, di ba, naklaro ko yung mga bagay-bagay. At ako po ay umaasa na sa mga susunod pang mga araw, linggo, buwan, taon, buhay ninyo rito na buong pamilya magkakasama kayo na masaya. No? Nagtutulungan, nagdadamayan, nagmamalasakitan. Yun ang ginawa namin. Alright? Ayan, magtulungan. Matutuloy na ako at pasensya na kayo sa abala ha. Opo. Okay lang po. Hindi ko lang kasi matiis. Okay na yun. I-set aside na natin yun. Opo. So yun na mga ka-business. Thank you so much. At God bless sa ating lahat. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira lang tayo mga ka-business. Banag lang. Salamat sa inyo ha. Thank you. Ingat. Thank you so much. Ingat. Opo. At pasensya na rin sa abala. Hindi, okay May lang. ka-business. Sabi nga daig ng maagap ang masikap. Kailangan ko lang maging maagap baka mamaya ay thank you. Nanay, opo. Mga ka-business. Opo, may sombrero ako, Nay. Naka-sombrero po ako. Di ba mga ka-business, at least yung mga damdamin nila ay alright na alright. Palain ng may kapal sa bawat araw nagdaan. Ka-business, business ka-business, Papa Dios TV, mahal kayo ng marami.